Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. At syempre meron tayong kliyente rito sa ating shop. Range Rover natin mga bossing. Ang issue ng ating aircon ay nawawala ang ating refrigerant pakalipas ng mga ilang linggo. Excuse me po. Nawawala yung ating refrigerant mga bossing, no? So kaya ang ating ginawa ay primary check-up muna. Nag-leak test muna tayo ng system. Wala tayong matitake mga bossing. Pangalawa, hindi rin nagbabawas yung ating pressure na kinarga na na nitrogen mga bossing. So walang leak na madetect yung ating gauge, kaya ang hatol namin mga bossing ay yung ating compressor. So pagka po kasi ang ating shop seal ang may leak, hindi siya magpapakita pagka pressure lang ang kinarga mo at standby na hindi gumagalaw ang shafting. Ayan o, may wiggle na mga bossing. So may alog na yung ating shafting. Ngayon, pagka hindi po kasi umiikot itong ating shafting, hindi gagalaw. So hindi rin magkakaroon ng leak dahil yung ating oil seal ay hindi siya nagkakaroon ng mas malakas na pressure. Magkaiba kasi standby na pressure sa gumagalaw na pressure mga bossing. Yung tipong nagti 300 nga ang high side. So iba pa yung init, iba pa yung vibration, iba pa yung tension. So hindi siya gagalaw, hindi siya lalabas pagka hindi ikot or hindi umiikot. Isa yun sa mga pag-testing ng ibang mga technician na pag hindi bumababa yung ating pressure na kinarga, ibig sabihin walang singaw. Pero bakit nawawala ang refrigerant? So nawawala yung refrigerant dahil yung oil seal ay mayroong leak. So pag umiikot lang yung shafting, saka lang magkakaroon ng release ng refrigerant. Pero pag nileak test mo siya ng standby, hindi siya magkakaroon ng leak or hindi nawawala yung pressure na kinakarga natin. So pagka refrigerant na, saka lang naman lalabas. Malangis po kasi yun, nandito lahat yan. Kaya namin napagbasihan na isa sa mga may problema itong compressor. So ngayon, ang gagawin namin, palit ng oil seal. Pero ang problema mga bossing, yung laman nito sa loob, titingnan natin kung same lang ng mga TRS. Kasi halos yung design, isa lang. Pero Range Rover yung ating sasakyan mga bossing, parang 2001 na search ng ating kliyente, no? So yan yung edad ng ating sasakyan na nandito. O yun lang mga boss, tingnan natin yung loob nito kung ano makikita natin at kung magagawa ba natin ng paraan to. Eto na mga bossing, napalitan na natin ng bearing. Medyo busy tayo, hindi natin nahawakan yung ating cellphone kasi nilagyan ko na ng mga lock yung ating bearing. Naibalik na natin yan dyan. Goods naman. Panghuli na natin yung ating oil seal at saka yung ating bearing. Ayan na. So wala na tayong magagawa sa tama nito mga bossing, no? Ayan na yan, yan maliit na yan, yung mga gasgas na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang target na lang natin dito, wag lumabas yung refrigerant para may lamig pa naman ito eh. Pagka kinakargaan namin ng refrigerant, lumalamig naman. Buhayin na lang mga bossing. Tapos final ako ng leak test natin, no? Eto lang mga bossing, nabuko na yung ating compressor. Oil seal na lang. Tapos bearing, malabo na yung camera ko. Eto na mga bossing, naikabit na natin yung ating compressor na in-overhaul dito sa ating ano ba to? Range Rover mga bossing. Nakakalimutan ko na kagad, maulianin na talaga ako. May reading tayo ng low side na 40, high side natin 225. Wala tayong ginawa, hindi, walang 225 mga bossing, mga tama, 225. Wala tayong ginawa dito na flashing kasi yun lang yung target ng ating kliyente. Pero i-offer natin o in-offer natin na mag general cleaning, no? Ibig sabihin, maraming gagawin kung gusto mong bumaba yung temperatura ng mas maganda. Kaya rin nagkaroon ng trouble yung compressor dahil din dun sa mataas na temperatura. Pero yan yung kinalabasan ng ating overhaul ng compressor. Tingnan natin kung may lamig pa sa loob. Meron na bang thermometer? Meron ng thermometer. Mataas pa. Medyo mataas pa mga bossing. Mga nasa 16 pa. Kalalagay lang kasi natin ng thermometer. Tingnan natin kung hanggang saan na babagsak yan. Pero bumababa naman. Wala na yung digital natin na thermometer. Okay, so balikan natin mga 5 minutes mga bossing.
Anong oras? Mga nasa alauna. So check natin. Karga muna ako ng Freon. Okay, lamig mga bossing. Bumaba na siya ng nasa 10 degrees Celsius, no? So yan na yung nakuha ang lamig. Pero mas lalamig pa to kung nagkaroon ng flashing ng buong system, palit ng receiver dryer saka yung ating expansion valve. So hindi tayo nag-flashing dahil target lang natin yung nilalabasan ng refrigerant na laging nawawala. Pero may nakuha naman ganyan lamig mga boss. Very good pa naman siguro. Ang inaalala ko lang yung pag tumataas ang temp ng high side, kasi mataas yung high side pwedeng magkaroon ng leak or mapuwersa yung ating mga high side. Tingnan natin yung reading sa labas mga bossing. Ay, sorry po, parang sorry po Diyan ka kasi nakaharang Eto mga bossing. Tumaas pa ng 225. Yan yung medyo kinakabahan tayo, no? Kasi pag lumampas ng 250 yan, pataas ng pataas, masyadong mainit na yan. Kaya pwedeng madamage yung oil seal, yung o-ring natin, no? Pero wala tayong magagawa kasi yun lang naman ang ginawa natin dito sa ating Range Rover na to, no? Repair lang ng ating compressor. Pero mag-a-advise tayo ng panibago. Meron nga akong suggestion dito na magpalit ng mag-convert ng laminated na condenser dahil serpentine mga bossing yung kanyang condenser. Ayan, no? Range Rover. Ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating compressor. At least mga bossing na-remedyohan natin yung compressor. Siguro medyo madugo ang presyo nito. Hindi pa tayo nakakapagpalit ng ganitong compressor, pero palagay ko baka medyo masakit-sakit sa bulsa ito, makati-kati lang ko dito, no? Pero at least nagawa natin ang paraan, no? Ayun lang mga bossing, maraming salamat ulit. At syempre mga boss, yung ating page, i-follow nyo sa aming page, no? Kasi yan yung araw-araw tayo nag-update mga bossing. Araw-araw tayong dyan nag-post mga bossing. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat at ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.